ako, siya yung sumunod na chinitan niya pa ako. So, back to back. Yung, ayun yung pinakamasakit kasi yung recent, di ba, yung back to back. Yung sumunod doon, yun talaga minahal ko na, alam mo yun, yung parang, okay, I give it all. Kasi sinasabi nila na, huwag mo ibigay lahat, magtiga ka ng pagka sa'yo. Di ba? Now, at that point, okay, bigay ko na lahat. Try. Let's try it out. Binigay ko lahat. Ginigawan ko for 2 months. Nagka-cutting class ako. Hatid sundo. Umaga. Hapon. Di ko nga alam paano niya nagawa na nagka-time doon sa isa. Alam mo yun? Ang galing. Time management. Ang galing nila mag-time management. Tangina, sa iba din nila yung pagkagaling sa time management. So, Grabe. Brother, yung una naman, LDR kami. LDR kami. Saan ka nun, boss? Dito? Pinas? Belgium. Siya? Yes. Sa Netherlands. Teka, di ko alam gaano kalayo yun, pero... Pag sabihin natin, if yung layuan, parang dito hanggang La Union. Okay. Pero mabilis lang yun, bullet train eh. Sabihin natin, ibu-bullet train yun. Okay. An hour, 45 minutes, depende. Pero yun. Pangalan niya Abigail. Just, sabihin na natin, tapon na natin dyan. Sure ko, like, LDR, Yahoo Messenger, lahat-lahat. Pinuntahan ko siya, gumastos ako. Pinuntahan ko siya, like, punta ako doon ako nag-stay. Hotel. 2 nights, nagkita kami, usap, kiss. Pero, respeto ko siya noon, hindi ko siya kinalaw. Like, sabi ko, ayoko ng ganito yung first meetup natin. Ganon. Tapos, a year later, 1 year na kami. Tapos, the next month is February, birthday ko, February 8. Kausap ko yung best friend niya. Inispoil niya sa akin na bibisitahin daw ako sa Belgium for birthday present. So, ako excited. Tapos, one time, naglagin ako sa Yahoo Messenger niya. Parang alam mo yung ano niya, boss yes, dogs. Pero never kasi ako nag-check eh. Never ako nag-check ng gadget or ano ng tao eh. Never talaga, never. Kahit yung sa asawa ko ngayon, di ko nga alam passcode niya sa iPhone eh. Like, ayaw kong alamin. Privacy niya yun eh. Sim. Curious lang talaga ako. Excited ako eh. Nakikita ko siya, ganyan. Binuksan ko. May boyfriend din siya. Tapos, yung lalaki, monthly pa lang pumupunta doon. Taga-Italy. Lala! Tapos brother, after a month, nalaman ko yun, syempre, kinonfront ko siya. Madali lang kasi sa chat lang eh. Kung pag-agapan yun, guhumundo ko dun. Sim. Gets. Diba? Gets. Yun. Kinonfront ko siya, sinabi ko sa kanya, nakita ko. Umamin naman na siya. Tapos, the next month, yung best friend niya nag-chat sa akin, buntis na siya. Come on, man. Bro, first time ko to kwento, man. Ang nakakaalam lang nito, taga-barkada ako sa Brazil. Like, legit. Oh my God. Pwede na tayo huminto, Boss D. Kasi alam mo naman, marami na mag-clip. Pwede tayo huminto kung gusto mo, Boss D. At saka yung asawa ko sa AJ, nakwento ko to sa kanya. Like, ayun lang nakakaalam. Yung barkada ko. Kasi parang, yung private life ko sa Brazil, ay lang yung kinikip kong ini-intact ko na ayokong ilabas sa mga tao dito sa social media kasi ay lang yung comfort zone ko. Sila. Let's keep it that way na lang, Boss D. Huwag na natin i-open yan. Okay lang, masaya naman eh. Nag-enjoy naman eh. Pero I think basta good sa'yo, boss. Sa akin naman wala akong pake. Like, pass is pass eh. Like I said, masaya ako ngayon eh. Yung ngayon yung nagmamatter sa akin, brother. Yung ngayon, ang saya ko sa asawa ko, sa anak ko, sa nagaganap sa akin sa buhay ko. Except yung talo ko kasi kanina. Pero yun. Yun, masaya ako.
Iba. Sabi mo nga, iba na mindset mo yung boss di mula nung... Tsaka bata ako nun. When we are young, dumb, and broke, di ba? Oo. Yun. Yun ang LDR. Yung pangalawa, hindi LDR. Hindi, brother. Like, kapitbahay pa na. Hindi naman kapitbahay. Parang sabihin natin na Few blocks away lang. Ganun. few blocks away. Parang sabihin natin na sa looban ka, sa kanto lang siya. Parang like 5 minutes walk lang literal. Ano feeling nun na? Tayo na. Okay, LDR. Kahit pala LDR, tapos kahit malapit, ganun nangyayari. Ano naramdaman mo nung boss? Tsaka paano mo na i-bounce back sarili mo? Rather like talagang doon na ako I'm sorry to say this like doon na ako nagpaka-martyr tapos tinagay ko talaga brother na parang gumante. Like vengeance yung gusto mo doon eh. Vengeance eh. So parang yun yung nararamdaman mo nun, bossing. Vengeance yung mo nun eh. Vengeance. So ginawa ko tinagay ko magjowa ng tatlo, ganun. Yung isa liniligawan, tapos yung dalawa jowa ko. Pero hindi kaya. Hindi kaya. Sabi ko, paano nga nila nagagawa? Paano nila nagagawa? Yung parang, iisipin mo pa lang, yung parang, di ba, tatlo, kasi ito parang alam lang parang alam ng tao Okay? Ang babae, pwede silang madaming kausap. Honesty, pwede silang madaming kausap. This, real talk, pwede silang madaming kausap, pero tayo mga lalaki, pag nalaman nila madami tayong kausap, ghosted na tayo. Multo na. Di ba? So, ako, ginawa ko, okay, vengeance ako ngayon, madami akong kachat. Madaming kachat, madaming kausap. Pero, sabi ko, hindi kaya eh. Like, hindi kaya talaga eh. And the end of the day, inamin ko din eh. Inamin ko, sorry. Parang hindi mo rin kinaya, boss. Nag-guilty rin. Nag-guilty ako. Tapos, which is, a month late, di naman a month late, a week lang yun eh, a week lang. Sinabi ko sa kanila yung totoo eh. Sinabi ko na hindi ko kaya kasi, eto magiging honest ako sa inyo. Naging jowa ko, sige no, tapos jowa kita. Sinabi ko yun, sabi ko, hindi, sorry. Galing sa galit ko kasi. Galing sa galit ko, sana mapatawad nyo ako. Hindi ko sila ginalaw Wala nga kiss eh. Like, naging jowa ko sa chat, tapos nagkita kami, first kita. Tapos, parang coffee lang, coffee. Tapos, nakita ko isa, coffee naman. Hindi ko kinaya. Sinabi ko kagad, hindi ko kaya. Parang di rin, parang, wala. Kahit, yung alam mo yung gusto mong magigante tapos. Hindi boss kaya. Hindi kaya talaga. Like, time management, lahat. Hindi ko kaya itago sa tao. Hindi ko kaya itago sa kanila yun. Na, meron dito, meron doon. So, hindi. So, ginawa ko na lang, parang, honesty ayoko naman sabihin na, hindi dapat. Ginawa ko na lang, brother, nag-focus ako sa game. Music. Yun. Tapos pinabayaan ko. Sinabi ko kanina yung sinabi mo di ba? May sinabi ko sabi ko, paano pagka naghintayan kayong dalawa? Same. Di ba? Ako naghintay na lang ako. Hintay kong dumating na lang. Doon mo binounce back sarili mo. Focus ka sa ibang bagay. Focus sa ibang bagay. Nag-basketball, nag-League of Legends, music, patugtog. Yun. Sa back-to-back na yun, ano ang time frame ng moving on mo nun, Boss D? Yun, taon? Mabilis lang? Ikaw ba yung mabilis lang? Ako, mabilis. Before nun, hindi pa ako mabilis mag-move on. Pagka talagang inuman. Kunyari, 10 p.m. pa lang ng gabi, tuwan-tuwa ka. Tapos pagpatak ng alas 11, may nagkikita ka na, tapos umiiyak ka. Maganda pa yung simula. Hello, shot tayo, pare. Ganon. So, 6 months. 6 months na ganon. 6 months na ganon. 6 months na luha, inuman, walwal. Party doon, party dyan. Kahit, alam mo yun, papansin ako ng papansin sa babae. Kasi gusto ko mag-move on eh. Gusto ko mag-move on. Paano ba? Like, kailangan ko ba ng jowa kaagad? Kailangan ko ba ng ganito? Kailangan ko ba ng ganyan? Hindi eh. Yun. 6 buti months. Tawag doon. 6 months. Hindi nadala mo ng... Buti pa lang yun, nadala mo yun, boss, di na, kumbaga, parang...
hindi ka nadala dun sa dati na feeling mo, ito, baka mangyari na naman sa akin. But hindi ka natakot sa ganun, ano. Kasi may ganun eh, may ganun tao eh. Matatakot ulit. Ito, baka mangyari na naman to eh. Wala kang ganun, bossing. Meron naman, brother. Pero kasi trust the process eh. Kung yung tamang tao dumating sa'yo, ibig sabihin, tama na yun. Ibig sabihin, lahat ng effort mo, tama. Di ba? Ayun lang. Amen! Amen, puta! Ayun lang naman sa akin. Like, Sim. tulad ngayon, si AJ dumating sa buhay ko. Ibig sabihin, ginirespeto niya yung boundaries ko. Ginirespeto niya ako. Ibig sabihin, siya yung tama. Siya yung tamang tao sa akin. Hindi tama lang lahat. Yung waiting time, yung sakit, yung dapa, yung iyak, okay lang. Kasi ngayon nakita ko na yung tama eh, di ba? Ayun lang. Ang lupit talaga pag may tugtog malalagat to eh, no? Like, ang sayang. Wow! Okay. Pagka tayo na sa ano mo yung pag one more chance, pupuwet ba siya, nagkita ulit, tapos may tugtog. Puta, sabi sa comment tayo na nadadala si Boss D. Ang lala. Solid ano? Tangina, ganda ng banatan ni Boss. Tsaka iba pag galing sa galing dito eh. Galing dito. Brother, sabihin ko nga sa'yo, min, like, mawala na to lahat sa... Eto kinausap ko si AJ nun, yung asawa ko, sabi ko, Bibi, willing akong ibenta lahat ng to. Tapos, mag-move tayo somewhere na wala nakakakilala sa akin, wala nakakakilala sa'yo. Let's start a new life. Zero, okay lang. As in wala. As in wala, like zero, benta to, ito lang asset natin, bili tayo ng bahay sa Belgium, tapos hanap ako hanap ka trabaho. Let's enjoy a normal life. Ganon ko yung parang willing akong iwanan na lahat para sa kanya, para sa mag-ina ko. And one time, in the end of the day, man, yung mga tao na nagsabi na sumusuko na, honesty, man, wag kayo susuko, man. Di ba? Wag kayo susuko. Ba't kayo susuko? Man, buhay yan eh. Pag sumuko ka, ibig sabihin, talo ka. Di ba? Wag ka susuko. Nagkamali ka man, bawi ulit, man. Bounce back. Di ba? Ang pinakamahalaga dyan, basta may video ka ng scandal nyo, pag may alas ka, de joke lang. ano sabi ni Madam naman nung sinabi mo yun na Hindi, parang nag-usap kami sa kwarto kami. Habang natulog yung anak ko, sa gitna namin, tapos sabi niya, gusto niya makita yung belt. Kasi brother, hanggang ngayon, kino-consider namin yun eh. Like, willing talaga akong iwanan to lahat. Like, i-delete yung YouTube ko ngayon, Facebook o TikTok. Like, erase lahat. Erase lahat talaga. Kasi ayun nga yung point na multo ko, yung masyado kong inopen up yung buhay ko sa tao. Sabi niya sa akin, tignan niya daw yung Belgium. Pag maganda sa Belgium, yun. Mag-decide siya. Yes. May chance talagang pag-isipan na. Yes. May choices talaga. Nandun yung choice namin na yun. Nandun yung choice. Yun. Ibebenta ko yung mga company na nabuo ko, tapos yung shareholders na meron ako. Yun na. Tapos, move out. Parang no? Di ba? Gamer ka, bossing, tapos talagang new game. New game. Reset talaga. Delete save data. Delete lahat. Yes. Sabi nga sa akin ng mga barkada ko sa Belgium which is uwi sila ngayon this week pala. This week. Lalabas kami i-enjoy nila. Sinabi ko yun sa kanila like no February. Kaya tol, bakit gusto mo mag-stay dito? Nasa tropical country ka na, tapos pupunta ka pa dito kung saan malamig. Sabi ko sa kanila na, men, pag mahal mo yung tao, tapos alam mong doon yung ikakabuti ng buhay nyo at buhay niya, pipiliin mo yun. Kahit gaano pa kapangit ang kondisyon ng ng spot na yon. Oo. Pipiliin mo yon para lang makasama na sa mabuting buhay kayo. Kasi mahal na mahal mo siya. Mahal na mahal mo yung taong yon. Mahal mo yung anak mo, mahal mo yung asawa mo na willing kang i-sacrifice lahat para lang nasa mabuting sitwasyon kayo at walang nanggugulo sa buhay nyo. Kayong dalawa lang magkakampi kalaban yung mundo. Amen? Amen, boss! Yes, brother, I talaga, like, no. Legit. Naramdaman Eto kita, pa, boss. Last, motto ko, never ako nagsinungaling.
I mean, sa live ko, pag nag-ano, papatawa. Pero pagka may kausap na ako, ang motto ko, never lie. Kasi there's no reason for lying. Kung hindi ka tanggap ng tao, hindi ka tanggap. Wag mo, ganun lang naman. Solid. Pero so yun, ayun yung motto ko. So, sinabi ko yun sa asawa ko. I mean, pinag-iisipan niya. Hanggang ngayon, pinag-iisipan namin. Tayo na, rate 1 to 10, boss. Gaano mo, nasang ano ka ngayon, nasang number ka na, sige, pag bumayag, G na. 10. Like, ready na talaga. Like, pag sabi niya, stay na tayo sa Belgium. Okay, ticket, pali. Uwi na. Kaya, inaayos namin yung papel ng anak ko. Para in case na magbago yung isipan niya or sabihin natin na gusto niya na doon, tapos na. May passport na yung anak kong Belgian or dual citizen na. So, doon na kagad. Ready. Siya yung hinihintay, siya yung answer. Siya basically, ako yung tanong, siya yung sagot. Team kami. Robin, I mean, parang Wonder Woman ni Superman. Naalala ko lang kasi, napag-usapan natin, multo, boss dogs. Ito, chill-chill lang naman tayo, bossing. Kung tawag doon, kung may sasabihin ka sa boss dogs na, yung mga panahon pinapanood ko nun, ano ba yun? 6 years ago. 6 Yes. years ago na boss dogs. Ano gusto mong sabihin sa doggy na yun? Wow. Invest on the right, friends. Invest on the right person. And most likely, invest on your health. Yan lang. Kasi brother, ito last sasabihin ko sa'yo, ito yung natutunan ko, like, sa dami. Kasi ngayon, parang, yung circle of friend ko ngayon, brother, panay businessman. And, capitalism, like, ang lalaki ng pera nila. Like, ang ginagawa lang nila is buying shareholding, ganun. Doon ako natuto. Ito yung sinabi nila sa akin. And, tumatak sa utak ko. Sobrang tatak sa utak ko. Kahit gaano ka kayaman, or kahit gaano kadaming problema mo, sabihin natin na namumblema ka sa financial, or sabihin natin namumblema ka sa jowa, or namumblema ka sa bahay, ganyan. Madami kang problema, sunod-sunod, patong-patong. Pero dumating yung isang problema. Etong problema na to, nagkasakit ka at nagkataning ka sa buhay. Lahat ng problema na yan mawawala. Iisa na lang problema mo. Same. So always invest on your health. Kasi yung mga problema na yan kaya mong lagpasan. Pero yung malagyan ka ng taning ng buhay, tol, tagay na. Shot mo na, uy. Ito, tubig. Yung mga nagkukwentuhan sa madaling araw. Puta, dami pa rin nanonood madaling araw na. Kaya nga eh. Ayun brother, ayun yung natutunan ko. And honestly man, promise, hindi ko naman sinasabi sa'yo or sa tao na nanonood, please man, pag-isipan nyo yun. Kasi kahit gaano kayo kayaman, pagka nagkasakit ka, lahat ng problema mo mawawala, magiging isang problema na lang yan. Legit yan. Di ba? Ayun yung ko, yung motto ko ngayon. I mean, motto na sa'yo yung parang nakatatak sa akin ngayon. Buti boss dogs, matawag doon, nakapag-stream ka na sa TikTok ngayon. Hindi, I mean ngayon, parang tinatry ko lang siya, brother. Like, ayun, tinry ko lang siya. Hindi ko alam bakit. Like, ngayon lang kasi ako nagbukas talaga ng TikTok, tapos nakikita ko yung mga basically nanonood lang live streamer ng mga Mobile Legend. Oo, ML talaga. Yung mga, nagla-live na magagandang babae, nag-Mobile Legend. Hindi, joke lang. Hindi. Pag nag-Mobile Legend, kasi parang, hindi ko alam, parang, honesty brother, ayoko na mag-vlog. Pagod na ako. Yung vlog ko ngayon, nakafocus na lang doon sa TNC. Kino-close door ko na yung mga tao sa buhay ko. When I say close, yung parang, yung mga tao nanonood, kini-question nila, ano na naganap kay Dogs? Dogs, asan na si Dogs? Wala na si Dogs. Ano na? Ayun yun. Ayun, gusto ko ang malalaman na lang nila sa akin, etong streaming room ko. Outside that, it's my privacy. Yeah. Parang personal bubble mo na to. Ito lang dapat yung makita. Gets.
Kasi iba yung boss dogs nun eh. Yung talagang sabi mga boss, sige, film natin to. Napanood ko pa yung mga vlog mo nun eh, yung bibili ka atang PC, mga ganun. Tayo matagal na yun. Yung sinagse-set up ka, bili ka yung malaking monitor, yung mahaba. Yun, tanga na. Di ba? Nunood ako nun. Kaya sabi Thank you, Tol. Thank you, brother. Thank you so much. Thank you so much. Malagbag. Thank you so much, man. Thank you so much. Ako si Boss D. Thank you rin. Sana next time, mapagkwentuhan pa tayo, Boss D. Ano yung tanong nila? Quiz na? Hindi yung content ko yan. Yung Papa Quiz. Teka. Again, hata ka lang, brother. Sipak lang ako. Sige. Ano Papa Quiz natin kay Boss D, guys? Masaya si Boss D. Lakas. Eto, Tol. Sige, Ako boss. na lang, may tanong ako sa'yo. Sige, bossing. What if, brother, sabihin natin dumating ka sa point ng buhay mo na masaya na, lahat, happiness, you're getting everything that you wanted in life. And pero yung past relationship mo, yung talagang bumaon ka sa baba. Like parang bumaon ka sa lupa na ang hirap buuin ulit yung mundo mo kasi basag-basag na Yung gumuho nun, nagkita ulit kayo ngayon sa magandang moment ng buhay mo. Nag-cross landas nyo. Ngumiti siya sa'yo. Tapos tinanong kanya, "Oy Will, musta na?" Kakausapin mo ba siya ng mahaba? Kikwentuhan mo ba siya? Or simple, okay lang ako. Tapos yun na. Siguro hindi okay lang ako. Okay na ako, boss. Tol, shot! Shot, boss. Shot. Sila nagtatanong, ikaw daw. Ano ba what if mo daw, Boss D? Greatest what if mo daw sa buhay mo ngayon. Hindi naman kailangan love eh. I mean, what if? Ang dami tol ang dami. What if hindi ako nag-stream? What if hindi ko nakilala si AJ? What if hindi kami nag-break ng ex ko? What if alam mo yun, hindi ko pinurso yung pagpa-vlog, hindi ko binili yung Mustang kasi doon nagsimula lahat eh. Doon ko nakita yung capitalization ng pag-daily vlog eh. Paano pag di ko yung binili? Like, what if? Like I said, what if is only a term na you never know hanggat hindi mo talaga sinubukan. Di ba? That's why, like I said, try it out, man. Huwag ka matakot. What if nag-fail? Di ba? What if lang eh. So why not try it? What if it succeed? What if it's just a word? Nasa sayo ang gawa. Ako pala may tanong din, Boss D. Go lang, brother. Sabihin nating masaya ka na sa karir mo. Yes. Tapos yung taong dumurog sa'yo dati, one day, nakita mo din, nginitian ka. Kinamusta ka, Boss D? Ano sabihin mo? Kakausapin mo ba ng matagal? O simpleng okay lang? Kausapin ko, brother. Like, mahabang kwentuhan talaga. Sabihin ko, "Uy, musta? Free ka ba ngayon? Teka, let's grab a drink. Catch up tayo. Gusto ko malaman ano naganap sa buhay mo." Like, hindi naman sa dahil concern ako ngayon. Naging concern kasi ako sa'yo. Gusto ko lang ma-update sa buhay mo. Kasi kilala kita eh. Di naman kita nakalimutan eh. Party ka ng buhay ko. So kahit papaano may privilege ka pa rin na ikwento yung buhay mo. At gusto ko malaman. Kasi naging party ka ng mundo ko. Hindi yung mga moment na papasabi ka na lang na ano ka ba? Hindi ka naman na iba sa akin. Di ba? Shit! Brother! Yun yung word! Ayun yung word! Hindi ka naman kasi na iba sa akin. Di ba? Oh my God! Oh my God!
Kasi may pinagsamahan kayo eh. Sim. Hindi lang talaga naging, alam mo yun, sabi natin okay, sabi natin, brother, pag nakita ko yung nag-cheat sa, yung nag-cheat, na nakabit lang pala ako, gusto ko pa rin siya kausapin. Musta na? Lenny, musta na? Ito nga pala ako ngayon, like, taga, update mo naman ako sa buhay mo, update kita sa buhay ko. Kasi alam ko, brother, after this, there will be 1 in a billion na mag-cross ulit ang landas nyo. Mas lalo na taga-Belgium siya, nasa Pinas ako. Alam mo yun? Like, at least maging magandang kwento. At least maging parte kami ng isang magandang kwento sa buhay. Ayun lang. Ayun lang talaga. Di ba? Di ba? Ay lang sa akin. Ako talaga, brother, talagang, ngayon yung mga barkada ko, mini-message ko na, oy bro, catch up tayo. Tumatawag ako, bigla naman tumatawag ako, promise niya, sabi ko sana, oy tol, musta na? Wala lang gusto lang kita makamustahin. Ganun lang. Mga ganun lang talaga ako. Mga ganun lang. Sa mga barkada ko. Yun, gusto ko lang talaga, kasi yung relationship, hindi lang sa partner mo, sa mga kaibigan mo, kung hindi man kayo magkabati ngayon, tumagal man yung panahon, nakalimutan mo na. Pag nagkita kayo, kasi tatawanan mo na lang yun eh. Di ba? Tatawanan mo na lang yun. O tol, catch up tayo tol. Basta na. Di ba? Ayun yun eh. May reason ka bang ganun, Boss D? Na nakausap mo, tas, uy, Brother. hindi ka naman ibas. Meron. Si H2. Si H2, ngayon pagka lumapit siya sa akin, kakausapin ko siya, welcomein ko siya. Sabi niya, Boss D. Like, kinausap ko nandito si Rene J, like, 2 weeks ago. Lumabas sa usapan namin si H2. Hindi ko alam kung paano. Tapos biglang natanong ni Jape, Boss D, paano pagka gusto mo bumalik na H2? Okay lang ba sa'yo? Sabi ko, ngayon brother, sabi ko, tol ngayon, okay lang sa akin. I think lesson learned naman from both parties eh. Wala kasi magaganap kung magbabaon ka lang ng hinanakit sa puso mo eh. Like, at saka okay naman kami ni H2 eh. Pero kung babalik siya, okay din sa akin. Like, welcome pa rin talaga. Walang pagbabago. Minahal ko kasi. Tsaka solid yung, sabi ko nga noon, nunood ako sa inyo. Solid yung samahan namin. Yeah. Solid banding. Ano ba, Boss D? Ikaw ba yung tawag doon? Okay na konti lang ma-friends pero solid? O mas gusto mo yung parang, okay, mas gusto ko marami? May ganun eh, gusto ko masaya. Hindi sa akin, brother, mas gusto ko mas konti. Mas lalo na ngayon, clinose ko na yung circle of friend ko eh. Like, lagi kong sinasabi yan eh. Yung circle of friend ko ngayon, pinakonti ko lang talaga. As in konti. Kasi nakita ko sino hindi tunay at tunay sa akin. Nung tumigil ako sa pag-vlog, lahat-lahat. Kasi nakita nila, hindi na nag-vlog si Dogs, wala nang hype, ganyan-ganyan. Nakita ko kung sino yung umalis, sino yung nag-stay. Nag-stay, yes. Ayun yung tunay, yung mga umalis. I'm so sorry, pero ibig sabihin, ang habol niya lang sa akin, nung nasa tuktok ako. Yeah. Yun. Paano ka ba mag-cut off, Boss D? I mean, nagka-cut off ka ba o hinahayaan mo lang na okay, huwag tayo mag-usap? Yung ganun. Hindi, naman, like, hinahayaan ko lang na hindi mag-usap. Tapos, titignan ko lang, talaga tinitignan ko. Sabihin ko, if in a span of, kasi sila umalis eh, hindi naman ako yung nag-aabol eh, di ba? So, pag umalis sila sa buhay ko, kunyari umalis sa poder ko, hintay ko ng 1-2 taon, pag hindi sila nag-chat, tapos, tulad ngayon, super peak ulit kami sa live, sa ML. Pag doon lang sila mag-chat dahil nasa task kami ngayon, ibig sabihin, nandun lang sila sa kasiyahan. Pero wala sila sa kalungkutan. Yan. Ako talaga dati pag sinabing Boss D, ML talaga. ML talaga. Legit yan. Sabi ko nga, hindi ako nag-ML. Nunuto kay Boss D, mga tutorial eh.
Pero kung tingin mo, Boss D, what if hindi ka nag-ML nun? Nasaan ka kaya ngayon, Boss D? Store manager ako sa Bershka, for sure. Kasi ayun yung iniwanan kong trabaho eh. Ayun yung work, nasa Belgium ako, ayun yung iniwanan kong work. Yung store manager ako sa Bershka. Pero brother, like, ang hirap sa ibang bansa kasi yung racism super lakas. Like, sobra. Isipin mo, hindi ako mukhang in-check mukha akong Bombay, pero tawag sa akin na Ching Chong. Tawag sa akin Ching Chong. Doon, ganun talaga. Brother, like, ang antindi. Ngayon, brother, ako may tanong ako sa'yo. Okay? Sige, boss. May tanong ako sa'yo. Ito, gusto ko curious lang ako, Sige. Brother, nasa magandang sitwasyon ka, hype na hype yung video mo. Lahat. Okay. Ang tanong lang, ito, last. May relationship ka na, di ba? In relationship ka. Meron, boss. Sim. Okay. Paano, pag yung mahal na mahal mo nun, na ex mo, kinausap ka, sinabi niya sa'yo, Will, I'm so sorry. Wala akong kamuwang-muwang nun. I'm willing to take you back. Ibubuhos ko na to. Papayag ka bang bumalik ako sa buhay mo? Yun yung tanong, boss? Yes. Hindi naman na yun yung Will na minahal niya. Damn. Ibang version na, Boss D. Yes. Para ikaw, ibang version ka na, Boss D. Hindi, sa akin kino-confirm ko lang, brother. Kasi alam mo yun, parang nasa utak ko, ako kasi curious ako, ano ba yung nasa utak ng ibang tao? Tama ba siya na yung iniisip ko, nagko-collide ba sa iniisip niya? So, nagko-collide nga. Nagko-collide. Okay. Ang galing, men. Ang galing. Doon ako kasi mag-isip. Shot mo na, Boss D. Shot! You know? Solid. Unexpected, napalive lang ako kasi nunood talaga ako kay Boss D kanina. Gulat nga din ako eh. Kala ko, nahiya pa ako kasi nasabi nila, ay, click mo to. Sabi ko, kaya baka sabihin ng awkward. Ay, hindi. Goods din naman ako sa mga usapan, Boss D eh. Sana di ko na take time mo, bossing ha. Hindi. Nag-ano ako, brother, wala nga akong magawa eh. Wala kasi dito yung family ko, nasa Pangasinan yung mag-ina ko. So ako mag-isa dito sa Q6. So, nagpapaantok talaga ako. Pag ganyan, anong oras ka natatapos na stream, bossing? Pagka kasi normally by 11 or 12 tapos na ako magsugal parang ganun. Tapos gagawin ko parang papamasahe ako or therapy sa katawan. Tapos higa, manonood na anime hanggang 4 AM. Ano anime pinapanood mo ngayon? Wala, inulit ko lang ulit, Overlord. Inulit ko lang, paulit-ulit. Hindi ko alam, Overlord. Si Heinz Gul, Pero halos, wala na. Super fanatic ako sa anime. Mas na magbasa, manhwa. Yan, super. May iba kasi na mas prefer lang yung visual na talagang nagpe-play lang. Tapos mahilig ako magbasa ng novel. Yun. Magbasa ng libro talaga. Ayun yung mga gusto ko. Buti may time, no? Buti may dami kang time, boss, di ngayon na. I mean, di ko naman alam paano ang paano ang time management mo, pero pampantok, brother. Like, ang like, robotic kasi yung time management ko eh. Super freaking robotic niya eh. Gigising ako ng 10. Magkakape ako, magla-live ako. Tapos by around 1 or 12, kakain ako tanghalian, 1, punta TNC. Tatapusin ko na yung first 4 game scrimmage nila. Aalis ako, mag-gym ako. Uuwi ako dito, maliligo. Tapos, magbabasketball ako. Pagkatapos ng gym, magbabasketball ako. Papawis, tapos ligo. Tapos, yun, family time sa anak mo hanggang 8. Same. Tapos, papatulugin namin. Tapos, by 9, stream na ulit ako. Ganun. Talagang well-managed, no? Tsaka nakakatuwa talaga. Siyempre, di mawawala yung di mawawala yung sa time pero sa family. minsan brother, pagkatapos ko ng gym, minsan din ako nagbabasketball. Pag may meeting. Ngayon, everyday may meeting eh. For example, yan, brand deals. Kunyari, nilak namin si Poco for TNC or naglalak kami ng brand deals sa amin, mga ganyan. Sunod yung meeting. Like, portfolio to portfolio. I-explain namin yung portfolio, lahat-lahat. Yun.
Binibenta namin. Ngayon, binibenta namin si Yahweh, ako, si Zaida. Yung mga Benny, yun. Ayun yung mga priority namin. Binibenta namin sa client. Pag ganyan ka busy, boss, di musta naman mental health mo? Ewan ko gusto ko lang din tanungin. Kumusta naman? Di ka ba nade-drain? Goods naman? Kasi minsan happy tayo pero biglang, uy. Brother, sa akin talaga, like, ito kasi yung ginusto ko eh. Yun. Ayun yung parang, lagi kong ninalook back yung, Dogs, gusto mo ba magtrabaho ka janitor ulit sa hospital? Dogs, gusto mo ba nagtatrabaho ka ulit dun sa McDo? Dogs, gusto mo ba nagtatrabaho ka dun sa restaurant or dun sa racist na racist ka? I mean, gusto mo ba nun? Siyempre ayoko. So, nasa mabuting kalagayan ka ngayon, huwag ka na mag-inarte. Nagagawa mo naman yung gusto mo, nakapag-basketball ka, nakapag-ML ka, nakapag-game ka, nagagawa mo yung gusto mo. So, bakit ka pa di ba? Maraming bagay na ikaka-thankful ngayon. Brother, super. Iba, nag-level up yung buhay ko. Sim. Kitang-kita naman. Sabi ko nga sa'yo, boss, talagang YT era mo doon, mga vlog era mo doon. Ay na, pagising ni boss, maghahanap ng vape niya, asan daw yung juice niya, may kumuha, yung mga ganon. Ay na, solid pinapanood ko talaga yun. Brother, balagbag yun. Matindi era na yun. Iba yun, iba talaga era. Tutok din ako nun sa'yo, boss. Ayun yung moment na explosive ako eh. Like, ayun yung gusto kong, yung time na yun, ayoko mag-vlog. Gusto ko lang yung kitaan sa vlog. Gets. Pero hindi siya pilit Kasi sinabi ko sa cameraman ko nun, i-vlog mo ko. Kasi kung ano naman ako sa character ko sa tunay na buhay, Yun din naman. Talagang madaldal ako, makwela, tapos makwela, parang may pagkakupal-kupal na ayun. Tapos ang kinagandaan nun, yung mga tao sa bahay namin, same lang din na ambience na sa akin. Si Mamsi, si Nakil. Yun. Solid yung era mo na yun, bossing. Balagbag yun, brother. Oo, pero gets ko din naman na syempre. Iba na ngayon eh. Iba na ngayon. Pero, hindi mo rin na-miss. Di mo rin nami-miss yung ganong era ng... Sobra. Yung na-miss ko, yung pinaka-na-miss ko, brother, si Mavsi. Si Mavsi yung pinaka-na-miss ko. Sorry, bossing. Syempre, ako minado naman. Di ako ganong familiar. Sino si Mavsi sa'yo, bossing? Kaibigan ko siya, taga-Canada. So, nasa Belgium kami. Ako sa Belgium, si Mavsi sa Canada, si Nakil na sa Cebu noon. Tapos nung ginawa namin to, si Kuya G na sa US. So, ginawa namin yung plano na kumuha ng mansyon, tapos mag-i-stay kami doon. Plan namin 4 yun. Tapos, yun na, nabuo na yun. Umuwi kami sa mga, umalis kami sa comfort zone namin. Okay. Tapos, yung plano namin noon is i-market si, Aether House. Which is naging maganda. Magandang yan. Kasi, ang asset namin nun, brother, is ibenta yung Aether House, yung mga tao sa loob. Parang AMP sa Twitch. Oo, AMP. Yes, ganun yung target namin nun. Kasi ang daming gumawa na vlogger na kumuha naman siya, tapos nag-stay sila doon. Tapos kumikita lang sila sa vlog. So, ang pangit lang nun, yung monetary nila is that kumikita sila sa vlog, gagastos sila sa bahay, sa renta sa bahay, sa kuryente. So, wala na sila para sa kanila. Sa amin naman kasi, brother, ang ginawa namin nun, nung pagdating namin ng Pilipinas, kumuha kami ng mansyon. So sabi ko, 6 months lang to na tayo magbabayad. After that 6 months, dapat di na tayo magbabayad. Yung mga malalaking brands na magbabayad. So ginawa namin, first ESGS, may card kami, kinahanap namin, sino po ba yung country manager ng ganyan. Tapos binibigyan namin, vlogger po ako, ito po yung, parang i-represent namin. Tapos nagka-client na kami. Tapos yun na, nagba-brands na kami ng, sabi natin, 1-year contract ko is 8 million sa isang ganito. Yung 8 million na yon, ipababayad yung sa renta, lahat. Tapos hindi pwedeng ako lang, hindi pwedeng ako lang kukunin, kailangan lahat kami. So, bayad na yun. Yun na yung magbabayad sa bahay, yun na magbabayad sa kuryente, yun na magbabayad sa pagkain, lahat. Tapos yung kikitain namin sa YouTube, sa Facebook, lahat. Ipon na namin. Kita ko yung vlog na yun, na... Tsaka ina-explain mo din talaga sa vlog mo yun nun, Boss D. Na, eto, tayo na, dami ka hawak na pera na eh. Tayo na, pang kuryente to. Yung mga ganon. Brother, like, ayun, naging strategy namin yun. Ayun yung kinagandahan sa amin, naging stricto kami dun sa part na yun na parang, eto, kailangan natin ng brand deal, push tayo para pambayad na renta. Hindi pwede yung
sahod natin sa YouTube, sahod natin sa Facebook yung pambabayad kasi wala na tayong ipunin eh. Ano, syempre, i-flex mo din yung napundar mo, di ba? Ayun din. Oo. May sinasabi sila dito, boss, di ko alam eh. What if di daw natanggal yung filter? Ano yun? Paano what if filter? Di ko nga alam eh. Ano yun, guys? What if di natanggal yung filter? Ano yun, boss? Ano yun, guys? Sa mukha? What if hindi nagbag yung aso? Ano yung aso? Yung aso! I mean, in the end of the Ano day, ba yung kasi- boss, di? Ano, yung mukha ko kasi noon, aso, parang siyang, ano ba to, up siya, face rig na aso. Oo. Yun. Kaso in the end of the day, tatanggalin ko talaga siya kasi for 100k, pag nagka 100k subscriber na ako, mag-face reveal na ako nun. So in the end of the day, it's a matter of, abot ba ng 100k or makikita nyo na ako ngayon. Kaso nag-crash yung app. So nakita ka agad nila ako. Nakita agad. Yes. Around 73,000 subscriber ako nun. Tapos after nun, ano na nangyari? Yun na ba nag-start? Doon naman nag-start. ano? Yes, doon na nag-start lahat. Kapatang ina, parang everything happens for a reason din eh. No? Yes, brother. Ayun nga, nagulat nga ako eh. Like, ibang klase. Eto, huli kong basahin, boss, di bago din Go ako lang, mag-out. go lang. Go. Sabi nila, what if hindi daw nabuo yung Big 3? Wow. I mean, okay. Yung Big 3, wala naman talagang Big 3. Like, pinalabas lang talaga namin yun eh. Kasi, parang tingin ko magiging hype yun sa ML na yung scenario na Big 3 ba talaga yun? Questionin nila eh. Like, in the end of the day, magiging word of word by people. So, mag-spread yun sa mga tao, mga curious, di ba? So, wala naman talagang Big 3. Pero, ang biggest tanong ko nun, what if hindi ko kinuha si Rene J? Kasi nagsimula lahat kay Rene J. So, nung kinuha ko si Rene J, dumating si H2, tapos dumating si Yahweh. Pero si Yahweh hindi pa talaga siya dapat yung nasa biggest picture nun eh. Si Sumpak dapat yun. Hindi nga dapat si H2 yun, dapat si Rene J, Sumpak, or Yahweh. Dapat andun yun. Or si Rene J, si Aaron, pati si Yahweh, or Rene J, Aaron, Sumpak. No matter what, doon talaga magsosurround yung content doon. So, ayun. I mean, ayun lang naman. So, what if walang Big 3? I mean, chamba lang talaga eh. Like, di ko din akalain na magiging ganon eh. Like, Paggagawa, big hit. big hit eh. Like, yung masaan na yung kay Rene J, pati sa ex niya, pati kay Mika. I mean, doon sa tatlo, sa mga naging ex nila. Wow. Sakit na. Ex eh, no? Multo pa yung tumutugtog sa... Yun, di ko akalain talaga. We go with the flow. Kung ano yung ma-vlog, ayun na yun eh. Di kami nag-script, brother. Like, honestly, hindi kami nag-script. We are against that. Like, Mas natural kasi, boss. Mas natural din naman. pagka naka-on na yung cameraman, nasabi namin, andyan na yan, let's go with the flow. Nadapa si ganito, let's go with the flow. Kung nadapa, tulungan mo ba, tatawanan mo ba, mamaliitin mo ba? Pag may isa nagmaliit, sabayan mo. Like, go with the flow talaga. Yun yung naging kakaiba sa content nyo talaga. Talagang... tsaka motto mo, boss. Di kasi sinungaling. At saka, brother, eto pala. Hindi kami people pleaser. Pag ayaw nyo. Pag ayaw nyo sa akin, I don't give a F. Okay. Yan lang. Solid. Yan. Yan ang masarap i-adapt eh. Mahirap maging people pleaser din kasi, boss. Brother, mahirap talaga. Oo. Kakainin ka. Sim. Ayun Wait, lang. na boss D. Thank you sa time mo ah. Thank Ako you, tol. mag-out na rin ako. Ako din. Sana maulit boss D. Solid ko kwentuhan. Anytime. Pag andito si Rene J, pag pupuntahin dito eh, pagkatapos ng season, Sige boss. kami nila Yahweh dito. G bossing. G ako bossing. Anytime. Sige. Ingat. Thank you God bless. bossing. Bye-bye. Bye-bye. Salamat boss D. Ingat. Double. Gabal daw. Thank you.